Truly, this typhoon is super strong. Nakikita nyo naman po kung gaano po kapag ito'y humagupit po. Kapag humagupit po yung hangin, ay ito po ay talagang ramdam at nakikita nyo po kung gaano po kalakas yung hangin na dumadapo sa ating mga kapaligiran. So kitang-kita po, lalong-lalo na po yung mga sa tabi po ng baybayin, kaawa-awa po talaga po yung kalagayan dahil unang-una po sila ngayon tatamaan sa itong bagyong Pepito na ito nga itinatawag na super typhoon. So ayan po yung mga kabahayan po sa tabi po ng dagat ay talaga pong lumalakas na po yung hagpas ng alon po, yung tinatawag na storm surge. So ito po yung problema po ngayon kasi nga unang-una po yung mga light materials lang po yung mga bahay po ng ating mga kababayan sa tabi po ng dalampasigan. So sila po yung unang tatamaan po ngayon sa bagyong ito na isa pong isang mabalasik na bagyo na ito'y posible po itong talaga pong malaki po ang pinsalang iiwan tong bagyo nito dahil nga sa sobrang lakas. Makikita nyo naman po yung video po na talaga naman po yung hangin ay talaga naman po grabe po yung lakas ng hangin kapag tumama po. Kikita po nyo na kung hindi man po tangayin po ng hangin, sira po talaga. At kung yung inyong bahay po ay gawa lang po sa light materials ay kaya-kaya pong padapain. Ito po ang nakakaawa po kasi yung mga sa tabi po mismo ng dalampasigan ay pumapasok na po yung dagat, tubig dagat na ito'y dala-dala po ng storm surge dahil nga yung sa tinulak po ito ng malakas na hangin na itong si Bagyong Pepito nga mga kababayan. Kitang-kita po kung gaano kataas po yung alon na umahagupit. Ito'y pumapasok po ngayon sa ating mga dalampasigan. Ito po ngayon yung problema dahil nga unang-una marami pong nakatira po na ating mga kababayan dyan sa tabi po ng dagat. Kasi nga ito po yung lugar na una-una pong tatamaan po sa mga ganitong bagyo. Dahil nga ito ay nanggagaling po sa dagat po yung bagyo at sigurado po yung mga nakatira po nating kababayan sa tabi ng dagat ay una-una po silang tatamaan po ng bagyong super bagyong typhoon na ito na si Pepito. So kitang-kita nyo man po kung gaano po yung hagpas po ng alon po sa mga dalampasigan at talaga pong pumapasok po talaga doon sa kabahayan po na ito'y malapit lang po sa dagat po mga kaibigan. So unang-una po ay kitang-kita po natin na talaga naman po ay yung tubig dagat ay talagang pumapasok na po. Ito'y nakakarating na po sa mga kabahayan po ng ating mga kababayan. Pansinin nyo po, grabe po kapag ito'y dinatamaan po ng malakas po na alon. Talaga naman po ay ang taas po ngayon yung impact po ng tubig dagat na pumapasok po ngayon sa mga tabing baybayin. So ang lakas po, sobrang lakas ng hangin na ito ay sobrang nakakatakot po. At ang problema po, ang unang tatamaan po, ang mga kaawa-awa po nating mga nasa tabi po ng dagat. So ang problema po dahil nga yung kanilang mga kabahayan po ay gawa lamang po sa light materials at kayang-kaya po talagang pwede kung hindi lang po baka po kayang rin po ng tubig dagat. So ito po ay makikita nyo naman po kung gaano po kalakas ng hangin, gaano po kalakas nakikita po ay talaga naman po halos literacy na po yung mga punong kahoy, punong nyug na ito po ngayon ay talaga naman pong sobrang lakas. Ito po, kung hindi man po ito mabali, ito ay talagang kayang tumbahin po. Kaya pong
tumbahin po yung puno po ng nyug. So ganun po kalakas, ganun po katindi pong bagyo nito na pinansagan po ngayon na super typhoon. So ito po, patuloy po itong nananalasa po sa ating iba't ibang lugar ngayon sa Pilipinas. So talaga pong kitang-kita po yung lakas po ng hangin, kitang-kita po yung talaga po kung hindi man po matangay po ay talaga pong wasak na wasak po yung mga kabahayan po na gawa lamang po sa light materials. Talaga po kayang-kaya po dalhin po dahil gibain po yung bubong at kita nyo naman po na ang natitira lang po ay halos mga poste na lang po ng kabahayan po na mula po sa light materials mga kaibigan. Ito po mga kaibigan ay kalunos-lunos po, kaawa-awa po ang mga bahay po ng mga kababayan po natin na ito po ay gawa po sa light materials po. So ito po ay patuloy po sa pananalasa. Patuloy sa pananalasa itong bagyong super bagyong ito na si Pepito sa iba't ibang dako po ng lugar po sa ating bansa. So kung ito po ay nakakatakot po dahil nga marami pong nakatira po sa mga baybaying dagat at ito po ay mga light materials lang po yung mga bahay po na ito'y nakatira po sa mga dalampasigan mga kaibigan. So kaawa-awa po talaga pong binabayo po ng storm surge yung mga nasa malapit po. Nakikita nyo naman po yung area po na ito'y talaga naman po sobrang lakas ng storm surge at ito'y pumapasok na ngayon sa mga malapit na nakatirik na kabahayan po dyan po sa mga gilid po ng karagatan. So yan po ay sana po na itong mga nakatira po dyan sa tabi po ng ay sana po ito ay nakalikas na at wag na po kayong tubili po na mag-evacuate o lumikas dahil nga ito'y napakadelikado po itong bagyo ito dahil super bagyo nga ito. So iwanan nyo na po, mag-evacuate na po kayo, wag na po kayong atubili po na lumisan po dahil nga ito'y bagyo nito ay makapaminsala po na malaki dahil nga sa sobrang lakas, sobrang tindi po ng hangin po na dala nitong bagyo nito. At pansinin nyo po mga kaibigan, halos mabali, kung hindi man mabali po yung puno ng nyug ay liters ito po talaga sa lakas ng hangin. At ang mabigat pa rito mga kababayan dahil sa lakas ng hangin, sinabayan pa ito na napakalakas ng ulan. So ngayon, mabilis po ang paglaki po ng tubig at ito po dahil nga sa malakas din na ulan. So patuloy nga po, unang-una po yung sa mga tabi po ng dalampasigan, sana po ay yung ating mga kababayan po ay nakalaykas na dahil nga ito po talaga ay unang-una silang tatamaan, unang-una po silang sisirain ng bagyong ito dahil nga itong bagyong Pepito na ito ay super typhoon nga talaga. So kitang-kita nyo po yung daluyong po nung alon po kapag ito'y humagpas po dyan sa mga tabihan po ng karagatan. So talaga pong kitang-kita naman po natin sa video po na grabe po yung lakas ng hangin na sobra po. Minsan po ay nababali pa po yung puno ng nyug. Kung hindi man mababali po talaga naman po ay literacy po talaga yung nyug po sa lakas po ng hangin itong bagyong Pepito na ito. So ito po ngayon yung sana po ay nakapaghandaan na po na hindi lamang po kasi kapag ang inyong lugar po ay dadaanan po nitong bagyo nito po ay talaga pong nakapaminsala itong bagyo nito sa sobrang lakas po ng hangin. So tama po yung mga ginagawang pang-abiso po na sana po ay lumikas na po yung mga lalong-lalo na po sa tabi po ng dalampasigan po dahil nga sa sobrang lakas itong bagyo nito. So ayan po ay isa lamang po ito sa mga dumaan po ng bagyo sa nasa Pilipinas na ito ay sobrang lakas
sobrang lakas ng hangin po, ay ito po sinasabayan po ng malakas na ulan. So ayan po, kitang-kita nyo naman po yung lakas ng hangin, talaga namang umuusok pa yung talaga pong hangin, talaga namang grabe po, sobrang lakas po ng hangin itong bagyong Pepito na ito. Tutulong nga po na talaga pong isa nga pong super bagyo itong Pepito na ito. So yan po mga kaibigan po, ay ang mga nasa tabi po ng karagatan po ay dapat po talaga ay lumikas na, at ito'y wag silang mag-atubili at wag silang pagtupik-tupik pa, dapat lumikas na po dahil nga ay delikado po itong bagyo nito, dahil nga ito'y talaga pong nakikita na pong gaano kalakas, gaano kalupit, gaano kapagsik itong bagyong ito. So yan po ang talaga pong sa umpisa naman po ay talaga pong medyo padaan-dahan po yung lakas ng hangin. Maya-maya po ay makikita po natin kung gaano po kalakas to, kapag siguro ito yung mata po siguro na kita po naman na minsan po yung nyug, makikita nyo po na letter C, at yung iba ay kaya ng binuwal na nga po yung ibang puno ng coconut, mga kababayan. So yan po, ito po lang po, ito isang video, ito isang senaryo po, sa tabi po ito ng dagat po. Sana po yung mga ito'y paghandaan po ng ating mga kababayan po, yung mga nalalo na sa tabi po ng dagat, ay kayo po ay lumikas na po, dahil nga itong bagyong Pepito na ito ay isa pong napakalakas po. So ito po ay posible pong sumira, posible pong ito'y talaga pong dumamage po ng napakalawak po na sira po, dahil nga sa lakas po ng bagyong ito, mga kababayan. So sana po ay mga dyan po sa gobyerno po, sana po ay ito'y dapat po ay ang tulong po ng itong bagyong Pepito na ito, sigurado po ay malawak po itong pinsala ang iiwan itong bagyo nito, dahil sobrang lakas ng hangin, at sinasamahan po pa ito ng napakalakas po na ulan. So yan po ay isa po sa tendency po na malaki po yung pinsala, kung ano man po yung mga lugar na dinadaanan po nito, ay talaga pong posible po na napakalawak po ang iiwang mga pinsala nitong super bagyong Pepito na ito. So ayan po, ang isa pong nakatakot po ay yung mga kaawa po nating mga kababayan po na nakatira po dyan sa tabi po ng dagat po, dahil kitang-kita naman po na yung mga bahay lang po ng mga ating mga kababayan po natin ay gawa lang po ng mga light materials. Kung kaya ngang tumbahin po yung nyug, kung kaya ngang sirain po yung tumbahin yung mga kahoy, ano pa kaya po yung mga bahay po na mula lang sa light materials po ay kaya po talagang idapain, kaya po talagang walisin po, kaya pong wasakin po ng bagyong ito, mga kaibigan. So kaawa-awa po yung mga dinadaanan po, kaawa-awa po yung mga lugar na dinadaanan po itong bagyong Pepito na ito, dahil nga ito po ay sobrang lakas. Sa sobrang lakas niya po ay kaya pong buwalin, kaya pong tumbahin po yung mga poste, yung nyug nga, kitang-kita niyo po, kayang-kaya po yung tumbahin po, o hindi matumpa, letter C po to talaga ang lakas po. Yung mga kabahayan po natin na gawa po sa light materials ay talaga pong puno na lamang po, mga poste na lang po ng bahay po ang mga naiiwan nito, mga kaibigan. So ganun po kalawak po yung pinsala. So yung mga nakakaawa po yung sa tabi po ng karagatan po, dahil nga ito po ay open na open po yung hangin, napakalas po talaga ng daluyo ng hangin. Ito'y kapag humahagupit na po itong si Pepito. Ayan po.
So patuloy po sa paghagupit itong bagyong Pipito na napakalakas po at hindi lamang po sobrang lakas talaga po ng mga ang masama po rito ay sinasamahan po napakalakas po na ulan itong bagyong Pipito na ito. Kaya man po ay ganun na naman po din kalakas po na pagtaas po ng tubig. So yan po, kikita nyo man po sa video kung paano po pumasok po yung tubig dagat sa mga gilid po sa dalampasigan po ng ating mga karagatan po. So ayan po, talaga naman po halos magkanda hindi kanda takbo po yung mga ating mga kababayan na ito po ay talaga naman pong ang taas po ng alon po na umahagpas po dyan po sa mga tabi po ng ating mga karagatan. Ang taas po ng alon, ang taas po ng sa sobrang hangin, talaga naman po kayang-kayang po itulak po yung tubig dagat po dyan po sa may mababaw po na area. So yun po, sana po ay naabisuhan agad po ng ating mga lokal na gobyerno po, yung mga nakatira po at yung mga kawawa po natin mga nakatira po malapit po sa dalampasigan. So sana po ay hindi po kayo agad talaga tumalima po kayo sa pag-alis po, sa paglikas o sa pag-evacuate dahil nga napakadelikado po itong bagyo nito, ay super nga ang lakas itong bagyo nito. So ayan po, ay nakikita nyo man po yung paano pumapasok po yung tubig dagat po dyan po sa mga lalo po yung sa tabihan mismo na nakatira na gawa lamang po sa light materials po yung kanila mga kabahayan, mga kaibigan, mga kababayan. So ito po mga kababayan, ito'y abiso lang po yung mga ito'y dadaanan po ng wagyo kayo po maghanda po kayo dahil sobrang lakas po itong bagyong Pipito. Ayan po, kitang-kita na po yung iniwan po ng bagyong Pipito. Kung hindi man po mawasak, dapang-dapa, sira, linilipad po yung bubong, kita naman po yung pinsala. Kita po, dapang-dapa po, sirang-sira po yung mga gawa lamang po sa mga light materials. Kaawa-awa po talaga po. Sana po ito po ay papapansin po ng ating gobyerno, PBBM, tulungan po yung ating kababayan po na itong lahat po na dinadaanan po ngayon ng Pipito ay talaga naman po ay wasak na wasak po. Kung ang bahay naman po ay gawa po sa light materials po, kaya po talagang durugin, kaya pong wasakin, kaya pong padapain po ng bagyong ito mga kaibigan. So sana po ay agarang bilis ang tulong po na dyan mula sa local sa gobyerno po. Tulungan po natin yung ating kababayan. So ito po ay sana po ay sama-sama po natin tulungan ang mga kababayan po natin na salanta dahil ito'y na sobrang lawak, sobrang laki, sobrang lawak na pinsala po at sobrang napakalaking damage po na iniwan po ng bagyong Pipito na ito. So ayan, kitang-kita po yung mga sirang bahay, dapang-dapa po, papaano na po yung kanilang pagtulog ito, pagtira, saan sila matutulog, saan po sila unang-una po yung kanilang kabuhayan, ano na po ang kanilang makakain po nito. Sana po ay kayo po dyan po sa gobyerno po ay tulungan po, kumilos po kayo, tulungan po natin mga kababayan po natin na naapektuhan po sa bagyong ito mga kaibigan po natin. Sana po ay nakikita po ito ng mga taga-gobyerno. Diyan po, kung sino po yung may malaking puso po, ay sana po tulungan po natin. Ano man po natin may tutulong po dito po sa napakalawak, napakalaki pong pinsala po na iniwan po ng bagyong Pipito. Sobra po, kitang-kita nyo po yung pinsala po, grabe. Kung hindi po madapa, sira po, wala talaga po, poste na lang po ang naiiwan po sa mga kabahayan po natin.
bahay po ng ating mga kababayan na mula lang po sa mga light materials, mga kababayan. Mga wala na pong pananim, sirang-sira po, mga wala pong matulugan po. Ano po ngayon ang gagawin po ng gobyerno? Sana po walang napagtupik-tumpik po, tulungan na po ang ating mga kababayan po na ito po ay grabe po ang pinsala, grabe po ang ginawa pong pinsala ng bagyong Pipito na ito. Sa lakas po ng hangin, sa lakas po ng ulan, sa lakas po talaga ng daluyo ng hangin ay kaya pong ilipad, kayang wasakin, kayang padapain po ng bagyo yung mga bahay po na gawa lamang po sa light materials. Maswerte na po yung mga bato po yung bahay dahil kahit papano hindi po gaanong apektado. So balit dahil nga sa pinsala nito ay ito po anong pong gagawin po natin kundi ating pagtulong, taos puso pagtulong, sama-sama nating tutulungan po itong ating mga kababayan po na nadadaanan po ng bagyong Pipito nito mga kababayan. So kitang-kita nyo naman po talaga naman po linis na linis po kapag ito'y nadadaanan. Anong lugar po ang dadaanan nito? Talaga naman po ay napakalaki pong pinsala, napakalaki pong sinira po ng bagyong Pipito na ito mga kaibigan. Lalong-lalo po yung mga sa tabi po ng dalampasigan, sa tabi po ng dagat ay unang-una po talaga itong winawasak, unang-una po talaga itong sinisira, unang-una po talaga binabayo po ng bagyong Pipito na ito mga kaibigan. Okay po, kitang-kita nyo naman po yung wasak, yung sira, yung halos poste na lang po nakatayo, lipad na po yung mga bubong. So, ayan po, kitang-kita naman po yung pinsala na iniwan po ng bagyong Pipito. Okay po, sana po yung mga taga-gobyerno po, gumising na po kayo. Tulungan po natin yung ating mga kababayan na ngayon po ay dumanas po ng kahirapan dahil sa bagyong Pipito na ito. Sana po yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. Don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pang ipapalabas. Okay po, muli po ay ako po ay nananawagan dyan po sa mga malaking puso na ito yung ating tulungan po. Kahit anuman tulong po, maliit, malaki po, in kind man o kasman ho yan, ay ate pong tulungan po yung mga nasalanta po ngayon ng bagyong Pipito. Sana po yung mga taga-gobyerno po, bilis-bilisan po. Bilis-bilisan nyo po sa paghatid po ng tulong po dahil nga ito po yung una po wala pong matirahan po yung mga wasak po yung bahay, sira po yung kanilang tirahan, talaga pong may matitirahan po ay poste na lamang po lalong-lalo na kung ito'y gawa lang po sa light materials po. Ito po ngayon ang problema po, sana po ay matulungan, agarang matulungan po itong mga nasa taon na sira po mga kabayan. Okay po, maraming salamat po for watching.